po sa inyong lahat. Nandito po ako nakikiisa sa bawat isang Pilipino, hindi lamang po ng mga taga-KOJC. Alam niyo po mga kababayan, kami po ay hindi membro ng KOJC, ngunit nakiisa kami sa kanilang pinaglalaban dahil hindi lamang po mga taga-KOJC ang inaapi. Pagpasensyaan nyo na po sa mga kapatid natin dyan sa KOJC. Medyo makakapagmura ng konti, kapiraso lang naman po. Pupunta naman ako dyan bukas, basbasan nyo na lang uli ako. Ako po ay pupunta ho dyan mamayang gabi, pagkatapos ko po dito, upang makisama ho kasama ang mga banateros, upang ipaglaban natin dahil hindi pa po tapos ang laban. Nakita nyo naman po, di ba, na hanggang kanina po, meron silang mga pinapasok na kahon-kahon. Hindi natin alam kung ano itong laman na kahon na ito. Bakit po ba napakahalagang bantayan po yan? Dahil pag yan po ay bomba, pwede po tayong hulihin lahat ng nasa loob niyan without bail. Ibig sabihin po nun, kulong po tayo. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin, yung pang-aapeng ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yun doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ako nakikisama dito sa mga kapatid nating vloggers. BMR, magandang gabi, sir. Andito po ba si Bisdak? Ito pa po, yung mga iba nating kababayan. Wala na po ditong banateros, bistakeros. Iisa na lang po tayo dito. Tama! Iisa na lang tayong pinaglalaban. Ang tunay na gobyernong nagsisilbi sa bayan. May mensahe po ako sa mga kababayan nating OFW na naandi dito. At sa mga nanonood po, alam nyo, iisa lang naman ang isang presidente na nagmahal sa inyo. Walang iba kundi ang Pangulong Duterte. Duterte! 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 At alam niyo po, mensahe ko lamang po sa mga kapulisan natin. Marami po tayong kilalang pulis. Alam niyo, mahal na mahal kayo ni Pangulong Duterte. Pagtungtong na pagtungtong niya, tinaas ang sahod ninyo. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Pagtungtong niya, tinanggal, binawasan ng pensyon nyo. Tapos ngayon, ginagawa kayong alila sa KOJC. Habang ang... Ano ginagawa? Inagawan pa ako ng kanta. Napaka-animal. Favorite song ko pa man din yung salamat na yon. Tapos may paakbay-akbay pa. Pwede po bang umakbay? At least ito. Out of tune daw. Out of tune. Hindi ba, di ba? Makikita nyo yung mga kapulisan natin. Pagkatapos ho kayo, ginanyan, inalila, saan kayo natutulog? Sa lapag, walang pagkain. Sino nagbibigay ng pagkain? Mga taga-KOJC. Yung mga sinipa ninyo ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung mga nilapastangan ninyong karapatan, yan ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung buwis na sinasabi ninyo, galing yan sa amin. Kaya wala kayong karapatan na magmalaki sa amin. Pero gayunpaman, mahal kayo ng mga taga-KOJC. At yung boss nyo, ano ginagawa? Nagpa-party. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Kayong mga kapulisan, panahon na para ipagtanggol ninyo ang ating saligang batas na nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa taong bayan, hindi sa mga politikong magnanakaw. Nakita nyo ba yung ginagawa sa Kamara ngayon? Ginigipit ang lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Si Atty. Roque, na wala namang kinalaman, pilit na dinadamay. Si Senator Bongo,
na wala rin kinalaman, pilit na dinadamay, si Senator Bato. At ang inyong lingkod, nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Isa kang umamin, na isa kang bayaran. Ang tanong dito, yan ba ang pakakain mo sa mga anak mo? Kaya mga kababayan, sasamahan ko kayo, sasamahan kayo ng bawat vloggers na nanaandi dito upang ipaglaban ang ating bayan. Gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Meron po nag-send kasi sa akin ng message. Pinakita niya yung video. At panawagan ko na rin po ito sa ating mga kababayan. Si Torre po ay hindi Iglesia ni Cristo. Napanood ko po yan mismo doon sa kanilang channel. Kaya wag na po nating idikit si Torre sa Iglesia ni Cristo. Feeling ko Iglesia ni demonyo yun eh. Ayun. Berdugo. Kaya tayo ay nananawagan po sa bawat religion dito sa Pilipinas, mapa-iglesia, mapa-Muslim. Wag po nating kakalimutan po. Babasahin ko lang sa inyo ng maikli. Naku naman. Baka gumalaw yan. Meron lamang po akong babasahin sa inyo. Mensahe ko po ito sa mga naniniwala sa Panginoon. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, iyan po ang sinasabi sa atin, maging mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Kung kayo po ay hindi magsasalita at pahihintulutan ng kasamaan, ito po'y kasalanan sa bayan. Kaya po kami nakikisama sa inyo, humihingi sa inyo ng pagsasama sa bawat isang Pilipino. Tanungin ko na lamang po kayo, tama po ba na ang pera na dapat panggagamot sa mga Pilipino ay inilipat lang sa PhilHealth, di ba? Tama po ba yun? Tama po ba na araw-araw po ito gumagastos ang gobyerno ng 1 bilyon para sa flood project? Asan po yun? Wala. Asan po yun? 1 bilyon na yun? Wala. Wala po. Kaya tayo nananawagan sa bawat isa. Panahon na ho para tayo magsalita at lumaban. Ito'y mapayapang paglaban. Uulitin ko po, mapayapa. Ako naniniwala na itong mga taga-KOJC, kayo'y hinirang ng Diyos. You are the anointed people of God. Naniniwala ko dyan. Naniniwala po ba kayo? Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga-KOJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. You are the anointed people of God to defend our country. Naniniwala po ba tayo dyan? Kaya, eto ang tatandaan ninyo napakagandang-ganda nito, di ba? Alam niyo, if my people will humble themselves, pray and turn from their wicked ways, and we will heal your land. Yan ang sabi ng Panginoon, I will heal your land. Sino daw? If my people. Sinabi ba nila yung hindi naniniwala sa Diyos sa magbabago sa Pilipinas? Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, if my people, kayo po yun. Kaya, huwag tayong magbabato ng kasamaan sa kalaban. Laging kabutihan lamang. Sino dito naniniwala sa Diyos Ama? Taas ang kamay. Ang naniniwala sa Diyos Ama, taas ang kamay. Be proud. If you believe in God, ano po ang huling mensahe ko sa inyo? Ito lang po, itaas nyo lang kamay nyo.
kung kayo po'y naniniwala sa Panginoon. Romans 12:17 to 19. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge. I will repay. Ayun. Yun ang sabi ng Panginoon. Ano ang trabaho natin? Gumawa ng kabutihan. Ano ang trabaho ng Panginoon? Siya ang huhusga. Amen! Amen! God is good all the time! Salamat po! Maraming